ay Spokes Hour, ano pag-uusapan natin? Well, siyempre, nandyan po ang bagyong Karina. At ang katotohanan na bagamat wala po tayong signal number 4, isa po ito sa pinakamaraming tubig na bumaha sa ating Metropolitan Manila. No? Ito po ay kasing dami ng tubig ng dinulot ng Ondoy, kung naalala nyo. No? Pero parang hindi na tayo natuto. No? Matapos ang Ondoy, dapat nagkaroon na tayo ng mga proyekto ng flood control projects para maiwasan na yung matinding pagbaha na dulot ng Ondoy. Pero yun nga po, no, parang hindi tayo natututo sa kasaysayan, ganun pa rin po ang pagbabaha at mukhang mas malala pa. Wala po ako nung sa Pilipinas na nangyari ang Karina, pero nakita ko po mga larawan at video sa balita at sa internet. No? Talaga naman pong naging napakalaking swimming pool ng Metro Manila. Sa katotohanan lang po, itong mas malalakas na mga bagyo, yan po ay dulot ng climate change. At talagang isa pong dapat nating paghandaan is dahil nga po dito sa climate change, talagang mawawala yung ating teritoryong lupa dahil yan po ay mapapasailalim sa tubig. At yan nga po ang nangyari. No? Yung mga lugar gaya ng Valenzuela, ng Malabon, ay naku po, baka talaga pong maburean sa mapa kapag patuloy po yung global warming na tinatawag. At basihan sa mga nangyari dito sa bagyo ng Karina, ay mga 60% siguro ng Metro Manila ay mabubura. So actually, kinakailangan paghandaan po yan. Dahil sa ngayon na wala pang mga nalulubog na mga isla, ay nagkakaroon na tayo ng problema sa teritoryo, lalo pa po kapag tumaas pa ang level ng karagatan, malubog pa yung mga bato-bato dyan sa pinag-aagawang isla, naku po, mas malaking problema yan. Dahil kapag nawala ang teritoryong lupa, mawawala rin ang teritoryong maritime dahil maritime territory is reckoned from land. Pero siyempre, at tututukan natin ngayon, ano na nangyari? Parang ang nangyari, yung kalikasan ang naging natural fact checker ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pinagyabang niya kasi sa kanyang SONA na 5,500 na mga flood control projects ang natapos ng kanyang administrasyon sa loob ng 2 taon. Well, Mr. President, kung talagang natapos yung 5,500 na mga flood control projects, sige nga po, sabihin nyo, bakit ganito ang baha sa Metropolitan Manila? At kung maniniwala po tayo sa mga figuras na sinabi po ng mga senador, no, 255 billion ang naging budget sa flood control at itong si Senator Amy Marcos, mas malaki pa. Ang sabi niya, it's 1.4 billion per day. So times 365 days. So talagang napakalaki po yan. Naabot sa mga 400 billion ang flood control. So ano po nangyari sa mga flood control projects? Bakit baha pa rin? Well, ang katotohanan po niyan, ang mga flood control projects, gustong-gusto yan ng mga senatong sa Congress at congressman. Bakit? Kasi dyan sila kumikita ng napakalaking salapi. Bakit? Well, ano ba ibig sabihin ng flood control? Siyempre, tatanggalin mo yung accumulated na lupa sa mga ilog at iba pang tributaries. No? Sino ba nagbabantay kung talagang sila yung nagtatanggal ng lupa? Kung maalala nyo, nung nagkaroon ng stop election sa panahon ni Marcos Sr., isa sa napakalaking proyekto ay yung dredging ng Manila Bay. Diyos por santo, paano mo naman ma-measure yung dinidredge na lupa sa Manila Bay? Yun po talaga ay fundraising para sa snap election. At ganyan po ang nangyayari sa mga flood control projects. Dredging, desilting. Sino ba nagbabantay kung ganong karami na didredge sila at nadidesilt? So, ang ibig sabihin po niyan, dahil ganito pa rin ang baha, halos wala pong dredging, halos wala pong desilting na nangyari. Lahat dumiretso po sa bulsa ng mga congressman at senatong. Paano ba ho yan? Well, dati ang patakarang 5% kapag building, 10% kapag kalye. At pagdating sa flood control, dati na po yan, no? Aabot po yan ng 20%. Ngayon po, ang sabi nila, ang patakaran, 45% na lang ang natitira para sa proyekto at 65% nawawala na sa korupsyon. Kaya naman, hindi nakapagtataka na bagamat 500 billion ang ginastos natin para sa flood control projects, ayan po, binaha pa rin tayo. Yan po ay patunay na ang kalikasan na ang nagpatunay na korupsyon ang nangyayari sa mga flood control projects. Wala talagang desilting, wala talagang mga dredging na nangyayari. Lahat po yan kinukurakot ng mga matatakaw na politiko. Ano po dapat gawin ngayon? Well, dapat po talaga siguro ilagay na yung flood control sa ibang ahensya. Sa DPWH din, pero ilagay na sa ibang ahensya na hindi na po pwedeng makontrol ng mga congressman ng pera. Ang mga congressman at senatong kasi
Ang ginagawa nila, basta proyekto sa kanilang district, gusto nila lahat meron silang kita. Well, alam nyo, mga party list, at ako pa yung naging party list, napakahirap pong gumawa ng pera kasi hindi mo kontrolado ang district engineer. Yung district engineer ang nagre-rig nung mga bidding para ang makuhang winning bidder ay yung tao ng mga politiko. Kami po, dahil hindi namin kontrolado mga district engineers, yung mga party list congressmen, napakahirap po talaga na kumita na sa ganyang pamamaraan ng mga party list congressmen. Ako naman po yung nagagala kasi at least ako, malinis sa konsyensya ko. No? Bagamat ako isa't kalahating taon na nilbihan dyan sa Kongreso, wala namang pumpupula. Meron po ako mga proyekto, yung tinatawag na LIIP. Pero talaga pong yan po ay mga model projects dahil hindi nga po ako nangupit, no? Lalong-lalo na doon sa mga multipurpose halls. Kasi mga multipurpose halls na 5 million, bakit mo pagkakakitaan? Pero makikita niyo po ang diferensya. Yung mga 5 million na ginawa kong multipurpose halls, napakalalaki, napakagaganda. Dahil nga po, hindi ko na binawasan ng SOP na tinatawag. Binigay ko na lahat sa proyekto at sa taong bayan. So ngayon po, anong dapat gawin? Dapat po isa-isahin yung mga kontratista na gumawa ng mga flood control projects, pagdedemandahin. At talagang paiyakin sila. Dahil kung hindi natin sila papanagutin sa kanilang ginawang mga katarantaduhan, na kunwari nagde-desert, kunwari nagde-dredge, wala namang nangyayari, talagang patuloy po na hindi magkakaroon ng solusyon ang ating pagbaha sa Pilipinas. At while at it, bakit hindi natin ginagawa yung ginawa ng Taguig bago ginawa ang BGC? Naglagay po sila ng mga giant storage facility para sasaluhin yung mga tubig baha, magamit, magkakaroon po ng water treatment facility, magagamit yung nakaimbak na tubig kapag tag-init na wala namang tag-ulan, wala namang umuulan. No? Dapat po siguro ngayon, ang buong Metro Manila, gawan na natin ng mga deep storage facility sa ilalim ng lupa, saluhin yung tubig bahang na yan, nang sa ganun, kapag tagtuyot, magagamit natin. Siyempre, ayaw yan ng mga politiko dahil kapag nagkaroon ng ganyang efficient use of water, mawawala ang kanilang kita. Pero Pilipinas, kailan ba namang tayo gigising? Hindi na ba tayo lalaban talaga sa korupsyon? Tignan nyo naman, tayo nagdudusa dahil sa pagbaha, pag dumating ang ulan, samantalang alam naman natin may solusyon, and that is ipakulong ang mga korap na kontratista at yung kanilang mga kasabwat na mga politiko. Pag hindi po natin gagawin yan, wala po talagang pag-unlad tayong makikita sa ating pang-araw-araw na buhay. So sana nga po ang pangako ni Senator Chis Escudero at ni Amy Marcos, pati na po ni Bong Revilla, talagang honest to goodness investigasyon na po kung bakit ba hundreds of billions ang binubuhos sa flood control hanggang ngayon wala pong solusyon sa pagbaha sa Metro Manila. Korupsyon po yan. Kinakailangan sugpuin ang korupsyon, magkaroon ng pananagutan. Yan po yung accountability na pinaglalaban namin sa Maisog. O nga pala po, no? Abay nagkaroon ng tag ang aking Facebook entry doon sa Pulboronic video na ito daw ay misleading because it lacks proper context. Well, pinaparating ko lang po sa Facebook, no, na bago ko pa pinost yung Pulboronic video na yan, idinaan ko po sa isang computer app, yung Deepware. Yung original po, no, na nanggaling kay Maharlika, yung unedited. Kasi si Maharlika kasi nag-edited din. Pero pareho ko pong dinaan yan sa Deepware. At lumalabas po na walang artificial intelligence, walang deepfake. So wala pong face switching na nangyari. Ang sabi po ng fact checker nila na gumamit din ng isang app, suspicious daw. Baka naman kasi ang ginamit nila yung edited version na ni Maharlika. Meron pong raw version yan. Kapag ginamit niyo po talaga yung raw version, lalabas po walang deepfake. Yung dinaan ko rin po sa Deepware, yung edited version ni Maharlika, 37% ang lumabas na posibleng merong deepfake, no? Pero kapag raw video po, 100% wala pong deepfake. Ako naman po ay abogado, isang mamamahayag din. Kaya tayo nag-ingat. Bago tayo nag-post sa Facebook, idinaan po muna natin sa siyensya. Doon nga po sa pamamagitan ng Deepware. So mag-aapila po ako sa Facebook para tanggalin yung tag. Hindi naman po tinanggal yung video itself. Ibig sabihin talagang walang violation of community standards. At hindi po yan libelous. Dahil kung totoo po na gumagamit ng cocaine ng presidente, yan ay issue po of public interest. Dahil nakakapag-apekto yan sa kanyang pag-iisip, sa mga issue na hinaharap niya. Kung magkakagera sa China, laban sa China, at paano lutasin yung problema ng napakataas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at mababang sweldo. Siyempre po, pag apektado ang pag-iisip ng presidente, hindi niya magagampan ang kanyang sinumpaang katungkulan.
And that is why it is privileged communication at hindi po pwedeng maging basihan para sa libel. Anyway, kung magdedemanda po si Presidente, edi mabuti para ma-cross-examine ko siya sa hukuman. Yan po ang aking inaantay. Ma-cross-examine siya tungkol sa kanyang estado ng pag-iisip. Okay?